Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Bago natin paraanin ang bugso ng ating mga balita para sa araw na ito, ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling panayam kaugnay pa rin po ng ongoing impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na nangyayari po sa Senado. Dahil sa ating talakayan ngayong araw dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ay bibigyang pansin natin ang isang mahalagang usapin sa loob ng korte. Ang tamang asal, respeto at profesionalismo sa gitna ng mga matitinding argumento. Kaugnay ito ng mga naging mainitang palitan sa impeachment proceedings at panawagan para sa kindness o kabutihang loob sa pagitan ng prosekusyon at depensa. Pero saan nga ba nagtatapos ang pagiging adversarial ng isang legal proceeding at nagsisimula ang obligasyon na panatilihin ang courtroom decorum? Kaugnay nito ay kasama natin muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon, ang constitutional law expert, walang iba, kundi si Attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ulit ng Radyo Pilipinas World Service. Good morning, Steph, at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, Attorney Cayosa, sa pagbibigay niyo po ng oras. Although alam po namin na Sunday ngayon, it's a family day, pero nandito pa rin po tayo, nagbibigay ng serbisyo publiko at nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa ating mga kababayan. Unang-una po, Attorney Cayosa, sa konteksto po ng isang impeachment trial kung saan may prosecution at defense na likas po na magkasalungat ang posisyon. Ano po ang malinaw ng pagkakaiba ng professional courtesy o kabutihang loob sa isa't isa at ng obligasyon ng mga abogado na panatilihin ang courtroom decorum? Well, lahat yan, Steph, ay kasama o napapaloob dun sa professional duty ng isang abogado sa aming Code of Professional Responsibility and Accountability, yung dating Code of Ethics namin, to be fair, to be honest, and to observe propriety in all our dealings, whether it is personal or professional. So nakaangkla lahat yan dun sa konsepto ng integrity and propriety. So it is correct and it is necessary na yung mga proseso sa mga courtroom o yung mga tribunals is adversarial because we're trying to find out the credibility and the accuracy of the information or the evidence or the statement made in court. Kasi nga, kaya nga may hearing para malaman yung katotohanan. So, it is necessary na maging adversarial yan because both each side has its lawyers. But the fact na adversarial yung proceeding does not excuse or does not justify na mawala yung propriety and civility naman namin. Yung bang wag naman mambastos, wag manira, wag manlinlang, at wag gumamit ng kasinungalingan. So that's very important and it has to be maintained by all lawyers. As a matter of fact, Steph, di ba? Kahit nga sa non-lawyers, dapat yun ang ating ino-observe in dealing with each other. Much more
kung nasa harapan ka ng hukuman, kung nasa loob ka ng korte. Attorney Cayosa, sa isang adversarial proceeding, hanggang saan po ba maaring maging agresibo o matindi ang pagtatanong at pagtatalo ng isang abogado bago ito maituring na paglabag sa proper courtroom conduct? Meron po bang malinaw na legal o ethical standards? Although nabanggit yun na kanina na merong code of ethics, no, para sa ating mga abogado na maaaring gamitin upang tukuyin po yung hangganan. Meron naman, no? So yung pagiging adversarial, halos wala namang yang limit eh. So you can be creative in trying to protect or pursue the interest of your client, or in trying to pursue the search for truth, di ba? And justice, of course. So halos walang limit yan, except that dun sa pamamaraan kung paano mo gawin yung pagiging adversarial mo. Number one, you have to temper your language. Mm. Bawal sa aming mga abogado gumamit ng magagaspang at bastos na lengguwahe. Pangalawa, bawal din at hindi rin tama to impute to your fellow lawyers yung kabastusan o kasamahan o kaya yung kamalian na hindi naman totoo. Kumbaga, hindi mo pwedeng gawan siya ng kwentong masama na wala naman, hindi naman totoo. Pangatlo, at this is also very important, kinakailangang kahit magkainitan ang mga abogado, patuloy pa rin ang paggalang dun sa mga rules of evidence, yung mga decorum sa korte, at hindi dapat inaatake o kaya inaaway ang korte. Kasi nga ang korte, theoretically, dapat ang korte, neutral lang yan. Tagasala ng katotohanan, nagtatanong o nagsusuri para lalabas to surface the truth. So, hindi rin maganda at bawal din sa amin to impugn the integrity of the court. So ito yung mga basic rules ng abogado. And then of course, ang isa diyan yung basic honesty. Mm. Kumbaga, hindi ka pwedeng mag-cite ng batas na hindi naman totoo, di ba? O kaya mag-argue ka ng isang halimbawa jurisprudence na hindi naman yung totoong opinion or doktrina ang isa-cite mo, kundi yung isang doktrina o bagay na nabanggit lang sa kaso na yon, pero hindi naman yun yung final at doctrine of the case. Yung bang selective ang iyong pagkukot at wala sa konteksto, bawal din ho sa amin yon. Kanina nababanggit na nga natin itong mga matindi o mainitang palitan, partikular yung nangyari nga po, no, between the prosecution and the defense sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kung nagkakaroon po, no, ng mga ganoong klase ng exchanges sa pagitan ng prosecution at depensa at kailangan mamagitan na yung presiding officer, ano po ba yung legal significance ng ganitong intervention? Bahagi ba ito ng kapangyarihan ng tribunal na tiyaking maayos at patas po ang proceedings? Kasama yan, no, sa trabaho ng tribunal at responsibilidad ng mga abogado. By the way, idagdag ko lang, Steph, yung obligasyon ng mga abogado na maging magalang, to be fair, and to act with courtesy sa bawat abogado, hindi lang yan sa loob ng korte, sa labas din. Kasi nakakaiba yung aming Code of Professional Conduct and Responsibility and Accountability, kasi yung ang aming responsibilidad bilang abogado ay hindi lang kung we are acting as lawyers, officially or professionally. It also extends to our private and personal lives. So yung duty namin to be courteous, to be fair, with respect to fellow lawyers, nag-e-extend yan even outside the court.
Pag sinabi po bang outside ng court, kasi nabanggit niyo yung the professional and personal lives ay kasama din, no, sa code of conduct. Kasama na rin po ba dito yung social media? Kasi ito yung pinagtatalunan, yung mga post sa social media. Of course, ang maganda sa aming bagong Code of Professional Responsibility and Accountability, merong specific at bagong provision tungkol sa social media. Mm. Yun ang maganda dyan. Meron sa ang Rules 36 to 44. So malinaw dyan na bawal yung misinformation at paggamit ng media. So malinaw din doon yung responsible use of media. Hindi kami nagkakalat ng fake news, hindi namin ini-slant, at hindi kami nambabastos gamit ang social media. Mm, mm. Ah, Attorney Cayosa, isa rin sa mga sinasabi, no, na ang pataasan ng boses ay hindi sukatan ng lakas ng argumento. Sa pananaw po ng constitutional law, paano po ba nakakaapekto ang courtroom behavior ng mga abogado sa due process, fairness at kakayahan ng tribunal na suriin ang mga ebidensya at argumento ng kumbaga in an objective way? Well, yung objectivity, of course, we have to clarify na in some instances, or even in many instances, ang abogado, kung minsan gumagamit yan ng makukulay na salita. Mm. Why is that? Because you have to sufficiently uh, convince yung hukom o kung sino man yung naghahatol yung sa tama, yung sayo. So you make it attractive. At the same time also, yung instrument kasi na ginagamit ng abogado, yung salita. So you have to be very creative in choosing your words. So every now and then, at yung mga magagaling na abogado, whether it is verbally, orally, in video, or in writing, kailangan magaling ka talaga magsalita o kaya magsulat. Kasi yung mga ibang partido, yung hukom, wala naman dun sa pangyayari. Hindi naman nila alam yung pangyayari eh. So Mm. kinakailangan na ipapaliwanag mo at naipakita mo ito ng maayos, malinaw at sa tamang konteksto. So there is also importance in choosing the right words, and sometimes these are colorful words. Pero there's a line drawn between words in context or words that are colorful dun sa inappropriate o bastos o kasinungalingan na. So Mm. doon lang sa yung may nangyayari diyan, meron talagang mga abogado kasi kanya-kanyang style 'yan. Merong mga ibang abogado, pagdating sa korte, mahina magsalita, malumanay. Meron din ang style nila bombastic, Mm. maingay, no? Parang nagdidiskurso. Meron ding iba na very short lang ang kanilang sinasabi. Meron namang iba na napakahaba ang kanilang pananalita. So magkakaiba. We cannot restrict that. But what is clear in the rules is whatever your style is, dapat walang bastos, dapat hindi magaspang ang pananalita mo at palaging respectful sa isa't isa, sa korte at saka makatotohanan. Yun ang ating parameters diyan. At makita natin, merong maraming mga rules sa rules of court, the rules of evidence halimbawa. Kaya nga halimbawa, bawal yung misleading question, Mm. whether it is in direct examination or in cross-examination. Bawal yung misleading question. Kasi nga pag cross-examination, pag yung tinatanong mo yung witness ng kalaban, pwede kang magtanong ng leading question. Yung bang isusubo mo, isasuggest mo yung answer dun sa question mo mismo at yes or no na lang ang sagot niya. So pwede yun. Pero misleading question, never. Bakit? Kasi yung misleading question, ito yung tanong na mapanlin lang. Ibig sabihin,
hindi naman sinabi, hindi pa naman napatunayan yan yun ang pangyayari, dun sa tanong mo, sinasabi mo na ganon. Bawal Mm. yon. Wala namang sinabi yung testigo na ganyan, pero iduduktong mo sa tanong mo and then ano mo, ipapasagot mo sa witness. Bawal yan. Why? Because hindi totoo. Misleading. Linilin lang mo yung nakikinig at yung testigo. So yan, halimbawa yan ng isang very particular na rules in evidence or rule in procedure na pinagbabawalan yung kasinungalingan o yung paglilindang. Eto naman po, Attorney Cayosa, kasi baka, magkaroon 'no ng, confusion, yung mga hindi naman masyadong, maalam, sa batas. Pero matanong ko na po ito, meron po bang, special consideration sa courtroom decorum kapag impeachment trial na ang pinag-uusapan lalo na't ang Senado ang gumaganap bilang, isang impeachment court at ang mga paglilitis ay merong pong, malaking interes ang ating publiko. Meron naman at nararapat lang, Steph, sapagkat may malaking pagkakaiba ang impeachment trial eh. Hmm. Ano yan? Yung partisipasyon ng taong bayan. Kaya nga dun sa rules sa ating konstitusyon, dapat transparent yan, mabilisan, may special case ito, hindi masyadong technical o hindi masyadong na na babalutan o nalilimit ng mga technical rules of criminal law or technical rules of evidence. Dahil hindi lang ito juridical or legal proceeding, it is also quasi-political. Ibig sabihin, nanunood ang taong bayan. Kasi sila, hinihikayat ang taong bayan na manood para makapag-feedback sa mga senador na representatives nila na magiging hukom, magpapasya. So dahil dyan sa katangian yan, yung katangi-tanging pagkakaiba na yan, siyempre naintindihan natin kung minsan yung when the lawyers or the parties address the public, kasi hindi naman bawal na malaman ng publiko anong nangyari. So kung minsan, gumagamit sila ng lengguwaheng naiintindihan at na-appreciate ng taong bayan. Hindi lang ng hukom, hindi lang ng mga abogado, kundi ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Kaya binibigyan sila ng leeway. Kaya nga, kung mapapansin mo, number one, nananagalog sila Mm. impeachment trial. Sa mga korte, English talaga ang official language na ginagamit namin, pati sa aming pagsulat ng pleadings. Pero dito sa impeachment trial, kung mapapansin mo, nung una, English sila ng English, nosebleed Mm. sila. Pero nung na-realize nila, o nga naman pala, merong karapatan at may aspeto ito ng taong bayan na makinig, manood, at may aspeto ito na we have to address the body politics, yung taong bayan. So kaya nananagalog sila. At kung minsan, inevitably, in the way they translate or convey what actually happened doon sa loob ng korte o doon sa mga technicalities, ay makukulay yung mga halimbawa nila o kaya yung mga kataga nila. So there is a certain degree of leeway. Ang importante lang dito, yung despite that, kailangan pa rin bawal yung kasinungalingan, Mm. bawal yung kabastusan, bawal yung masyadong abrasive language, lalong-lalo na if it pertains to the court or to your fellow lawyers. Mm. Attorney Cayosa, dahil nga po 'no, nationally televised at nasa social media pa mismo nila livestream ang impeachment proceedings at maraming, law students at maging ordinaryong mamamayan ang nanonood po nito. Ano po kaya yung possible na epekto kung ang nakikitang modelo ng courtroom advocacy ay pagsigaw, pag-i-interrupt o personal na palitan ng argumento? Maaari po ba itong magkaroon ng, long-term, effect sa pananaw po ng publiko sa legal profession at maging sa rule of law? Well, definitely yung pagtingin nila sa aming profesyon ay lalong mapapasama, di Hmm. ba?
At sa totoo lang, di ba, kaya siguro very strict ang aming Code of Professional Responsibility and Accountability, our Code of Ethics. Halos mas stricto nga kami kesa sa mga kaparian eh. Kami Hmm. lang yung profesyon talaga na masigla at patuloy na nakakasuhan at napapanagot ang aming kapwa mga abogado. Yung disbarment and ethics case namin. Sa ibang profesyon, walang masyadong ganyan, Steph eh. Hmm. So, at sa amin din, mas mahigpit sa at nabanggit ko na, yung aming code of ethics, hindi lang sa aming professional life, our actuations as lawyers, ini-include din yung aming private life, personal actuations in private matters. In other countries nga, ang code of ethics lang nila tungkol sa professional work nila eh. Pagdating sa personal, sa pamilya, sa love life, o kaya sa mga relationship, walang hindi importante. Sa atin lang sa Pilipinas talagang doble ang higpit. So, nandyan na yan. Bakit? Kasi nga, we already we are subjected to a lot of cruel jokes, di ba? Yung sinasabi na lawyers are liars, yung puti Hmm. ginagawang itim, o kaya dinidribble lang yan, o kaya, so marami yung mga anecdotes about lawyers. But despite that, the truth is, meron pa rin kaming mahalagang role in the administration of justice. Bakit? Kasi yung hukom, abogado, yung prosecutor, abogado, yung defense, abogado. So, kami yung nagpapatakbo, kami yung gumagalaw para malaman ang katotohanan, magamit ang tamang batas, masunod ang batas, at mapapanagot kung sino man ang nagkasala. So, we have a public function, kumbaga. And that is why, napaka-stricto sa amin. So ngayon, kung meron kaming mga kabaro na tahasang nagva-violate ng mga rules ng ethics namin, o kaya nagsisinungaling, o kaya magaspang magsalita, bastos, o wala na sa katotohanan, hindi lang yung justice o yung katotohanan ang biktima, pati na rin yung aming profession, ang aming image. Importante yon. Kasi nga, paano maniniwala ang taong bayan sa hustisya kung yung nagpapatakbo ng hustisya, wala naman sa katotohanan, wala sa tama, at hindi maganda ang kanilang asal. So that's where we're coming from. So maganda na nare-remind ang mga abogado inside the court and outside the court to behave accordingly. Siguro ito na lamang po, Attorney Cayosa, bago ko po kayo pakawalan, mula sa interview na ito, sa kabuuan, ano po ba yung maituturing na pinakamahalagang prinsipyo na dapat tandaan ng parehong prosecution at defense na involved dito sa Senate impeachment trial? Hanggang saan ba dapat maging matatag at mapanuri ang isang abogado habang pinapanatili pa rin ang respeto sa institusyon, sa kabilang panig, sa mga testigo at higit sa lahat sa proseso ng batas? Well, ang lahat yan, no, whether prosecution, defense, o yung mga hukom, kasama dito yung mga hukom. At mga partido na rin, ang importante dito, ang tumbukin natin ang katotohanan at yung sa pagtumbok ng katotohanan, indispensable ang honesty and integrity ng mga abogado. Isama na rin natin dyan sa integrity yung competence nila. Hindi naman pwedeng mali-mali ang sasabihin nila sapagkat hindi sila makakatulong sa pagpapaliwanag o sa paghahanap ng katotohanan, malilihis tayo o kaya ang magiging focus yung hindi totoo. At kung yun ang premise natin, malamang magkakamali ang desisyon. Competence naman, kasi dapat updated at maalam ang mga abogado at mga hukom tungkol sa mga batas at mga rules of procedure. Para sa ganun, orderly, maayos at fair ang paghahanap ng katotohanan at ng hustisya. And with that po, maraming salamat po muli, Attorney Cayosa, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
Maraming salamat. Magandang araw po sa lahat. Maraming salamat din po. At atin nakasama dito sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon, ang constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa. Dadako na tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, ibinahagi ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang mga agarang aksyon na isinagawa ng ahensya upang maging mas maayos ang karanasan ng mga overseas Filipino worker o OFWs na nagtutungo sa OFW lounges sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan na personal siyang bumisita sa OFW Lounge sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA matapos ang naging misyon nila ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Cacdac sa Romania na layong maasistihan ang mga Pilipinong mandaragat na apektado ng gulo sa Black Sea. Ayon kay Administrator Kaunan, kanyang isinagawa ang surprise visit sa naturang OFW lounge dahil sa naging feedback ng isang OFW na mayroong connecting domestic flight dito sa Pilipinas. Aniya, 2 ang OFW lounges na pinamamahalaan ng OWA sa NAIA na napupuntahan bago pa mag-check-in ang mga OFW. Isa sa Terminal 1 at isa sa Terminal 3. Dagdag ng OWA official, maaaring pumasok, kumain, makapag-charge ng kani-kanilang devices, makapag-connect sa internet at makapagpahinga ang mga OFW sa OFW lounges. Ibinahagi naman ni Administrator Kaunan na ang kapasidad ng OFW lounge sa NAIA Terminal 3 ay nasa 216 habang ang OFW lounge sa NAIA Terminal 1 ay nasa 140. Ayon sa kanyang pagbisita ay kinuha niya ang feedback ng mga OFW na nasa OFW lounge at tiningnan din niya kung paano naasistihan ang mga senior citizen at persons with disability o PWDs. So tiningnan nun natin kung ano ang lagay ng ating mga kababayan sa loob, kung kamusta yung kanilang pagkain, yung kanilang experience, kung nakakaupo po lahat. At chinek din po natin kung paano na-assist yung ating mga senior citizen na kababayan, may PWD pa ng mga OFWs. And doon tinitingnan natin kung ano ang response or naging response ng ating mga frontliners na personnel. OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita sa kanyang sorpresang pagbisita sa OFW Lounge sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA, narinig mismo ni Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan ang feedback ng mga OFW o Overseas Filipino Workers na pansamantalang namamalagi roon. Ibinahagi ni Administrator Kaunan sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service na kanyang kinamusta kung maayos ang naging pagpasok ng mga OFW at kung maganda ang naging experience nila sa OFW Lounge. Aniya, sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lamang nagkaroon ng OFW Lounges. Kung matatandaan, isa ito sa mga naging direktiba ng punong ehekutibo sa kanyang naging State of the Nation Address o SONA noong taong 2024. Ayon pa kay Administrator Kaunan, ang deployment ng OFWs kada araw base na rin sa naging tala ng Department of Migrant Workers o DMW ay nasa 4,000 hanggang 6,000. Dagdag niya, ang naseserbisyohan naman ng OFW lounges kada araw ay nasa 2,300 hanggang 2,500. Pagbibigay diin ng OWA official kahit limitado lamang ay ang espasyo na inilaan para sa OFW lounges ay kanila itong na ma-maximize sa pamagitan ng management policies kabilang na ang pagtatakda kung gaano katagal maaaring manatili ang isang OFW roon. Samantala, ipinunto naman ni Administrator Kaunan na ang pagkakaroon ng feedback ukol sa OFW lounges ay isang tanda ng good governance dahil dapat nakikinig ang pamahalaan sa sambayan ng Pilipino kabilang na ang mga
OFW. Kanyang binalikan ang naging feedback ng isang OFW sa pamalagi nito sa OFW Lounge at ayon sa OWA official, kanilang tiningnan agad kung ano ang aktual na concern ng naturang OFW upang malaman kung paano ito masosolusyonan. And para sa amin, itong feedback na to napaka-importante kasi siguro ayaw natin ng gobyerno na hindi nakikinig. Ayaw natin ng gobyerno na hindi aakto. So agad-agad ang ginawa natin, tiningnan natin kung ano yung naging problema and paano natin agad masusolusyonan yung problema, which means ganito, yung talagang dumadating na ating mga OFWs na may connecting flight pa, within 24 hours yung connecting flight kasi pag lampas 24 hours, kakailanganin niya na siguro talaga mag-hotel, no? Or kasi lampas isang araw na yon, no? We will allow them to enter the lounge but subject pa rin to the maximum stay of 6 hours, no? Actually, itong 6 hours na to is more than the number of hours allowed in other lounges here and abroad, no? Dahil talagang gusto nating makatulong sa ating mga kababayan. OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, marami pang dapat abangan ang mga Overseas Filipino Worker o OFWs mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi muli ni OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan na ngayong Setyembre na bubuksan ang ika-4 na OFW Lounge sa Clark International Airport. Ito ay kasunod ng mga OFW Lounge sa Terminals 1 at 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA at sa Mactan Cebu International Airport. Isa ring inaantabayanan ang paglulunsad ng OWA Academy na ayon kay Administrator Kaunan ay naging posible sa pakipagtulungan ng ahensya sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Department of Labor and Employment o DOLE at Department of Migrant Workers o DMW. Aniya, maraming ibinibigay na pagsasanay ang OWA sa mga OFW, mapa land-based man o sea-based. Kasama rin ani Administrator Kaunan sa makikinabang sa OWA Academy ang mga mahal sa buhay ng OFWs. Pagbibigay dain ng OWA official, magsisilbing training and job center ang OWA Academy na nakatutok sa livelihood at employment facilitation. Isa yan sa, I think, very excited kami sa OWA dahil base rin dun sa aming nakukuhang datos mula sa ating mga bumabalik na kababayan. Merong mga iba na gusto magsimula ng negosyo pero mas marami po ang naghahanap pa rin ng hanap buhay dito man o abroad. At ang itong upskilling or training under the OWA Academy, malaking tulong para makahanap ng mas magandang trabaho para sa kanila at sa kanilang pamilya. OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, isinasagawa ng pamahalaan ng Czech Republic ang tinatawag na Adaptation and Integration Course o AIC upang matulungan ang mga bagong saltang migrant worker kabilang na ang mga Overseas Filipino Worker o OFWs sa naturang bansa. Sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Migrant Workers Office o MWO Prague Administrative Staff Alexandra Feliz Lipio na sa pamagitan ng AIC ay maintindihan ng foreign workers ang kanilang mga karapatan, obligasyon at pang-araw-araw na buhay sa Czech Republic upang maging mas maayos ang kanilang adjustment. Ani Lipio, kasama sa AIC ang isang face-to-face orientation na inilulunsad ng Czech Ministry of the Interior at isinasagawa sa mga authorized integration center. Dagdag niya, English ang karaniwang language option para sa mga Pilipino ngunit mayroong Czech to Filipino translation ang AIC sa darating na Setyembre. Ayon pa sa kawani ng MWO Prague, mahalaga para sa mga OFW na kumuha ng kursong ito dahil dito rin tinatalakay ang residence rules,
healthcare, housing, public services at maging ang umiiral na kultura sa Czech Republic. Pagbibigay diin ni Lipio, dapat ay matapos ng isang OFW ang AIC sa loob ng 1 taon matapos matanggap ang kanyang biometric residence card. Karamihan po ng mga OFW ay required nito pero mayroon pong mga category na exempted po. So for example, ang student hindi po kailangan. Kapag below 15 years old po or above 61 years old, hindi po kailangan or may exemption. So meron din pong mga certain workers na exempted kapag ang kanilang residence type ay highly qualified worker o kaya key and research staff program. So malalaman po nila ito kapag nag-access po sila sa website ng integration at pwede po silang mag-check sa quiz kung sila ba ay required o hindi required. Pero generally, lahat po ng OFW ay kailangan pong mag-undergo nitong adaptation and integration course. MWO Prague Administrative Staff Alexandra Feliz Lipio. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mayroon ng ugnayan ang ating embahada at Migrant Workers Office o MWO sa Prague sa mga otoridad sa Czech Republic upang maiparating ang aktual na mga pangailangan ng Overseas Filipino Workers o OFWs habang sila ay namamalagi sa naturang bansa. Sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni MWO Prague Administrative Staff Alexandra Feliz Lipio na merong joint communique ang Pilipinas at Czech Republic na nagtatakda ng labor consultation mechanisms sa pagitan ng dalawang nasyon. Ayon pa kay Lipio, ito ay isang formal na plataforma para sa mga diskusyon sa recruitment, employment conditions, labor migration at worker protection. Dagdag niya, sa tulong ng Philippine Embassy sa Prague ay mayroong mga pagpupulong kasama ang iba't ibang government institutions sa Czech Republic tulad na lamang ng Ministry of Labor at Ministry of Foreign Affairs. Sinabi rin ng kawani ng MWO Prague na supportive ang pamahalaan ng Czech Republic pagdating sa pagbibigay ng resources upang maging mas handa ang foreign workers sa pananatili nila sa kanilang host country. Samantala, nagpaalala naman si Lipio sa mga Pilipino na nais magtrabaho sa Czech Republic na magtungo lamang sa mga recruitment agency na lisensyado ng Department of Migrant Workers o DMW. Aniya, bukod sa mga dokumento ay ihanda rin ng aspiring OFWs ang kanilang kalusugang pangkaisipan dahil makararanas ang mga ito ng adjustment pagdating sa bansa kung saan sila magtatrabaho. We have the Philippine Embassy website, we have the Migrant Workers Office website and Facebook page. At kapag nakapirma o bago magpirma po ng kontrata, kapag meron na pong gusto mag-hire sa atin, babasahin po natin ito ng maigi at iintindihan po natin ang nilalaman ng kontrata natin. Huwag pipirma kapag hindi naiintindihan at huwag po ibibigay yung passport or residence card. Kapag yung confiscation po, bawal na bawal yon. At mag-keep po tayo, magtago po tayo ng records para in the future, if ever we encounter any problems, wag naman po sana, we don't want to wish any problems. Pero it's important na as a future OFW, we have to keep records of our employment documents. MWO Prague Administrative Staff Alexandra Feliz Lipio. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pamahalaan, tinututukan ang pag-phase out sa mga lumang communication technology bilang bahagi ng pagsugpo sa tech scams at mga cybercrime sa bansa. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Quincy Kahilig. Patuloy na tinututukan ng mga otoridad ang unti-unting pag-phase out sa mga lumang mobile technology sa bansa ngayong taon. Layo nitong sugpuin ang mga tech scam na gumagamit ng IMSI Catcher, isang teknolohiyang nag-ooperate sa pamamagitan ng 2G at 3G network. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso, inaasahan ang tuluyang paghinto ng mga telecommunications company sa 3G services sa Setyembre.
habang nakatakda namang mawala ang 2G service sa bansa bago matapos ang taon. Narito ang pahayag ni Yusek Aboy Paraiso sa panayam ng Radyo Pilipinas. So, ang 3G technology, ang alam mo natin, dapat na phase out na. Ang natitira na lang ko yung 2G technology kasi ginagamit pa ho ito ng mga legacy systems natin katulad ng mga CCTV camera sa daanan natin. Ang sinabi ho sa atin is by September, yung mga telcos. So, titingnan natin yon at imo-monitor natin yung compliance din. Matatandang nauna ng inanunsyo ng Department of Information and Communications Technology ang pag-phase out sa mga lumang mobile technology upang bigyang daan ang mas malawak na paggamit ng 4G LTE at 5G technology upang mapahusay ang komunikasyon sa bansa na malaking tulong din sa edukasyon at kalakalan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating mga regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. PhilHealth Regional Office 2 isinusulong ang sectoral enrollment sa Yakap at Gamot Program. Mahigit 7,000 tricycle drivers sa lungsod ng Tuguegarao na iparehistro. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tuguegarao. Formal na napakilala nga na PhilHealth at syudad na Tuguegarao ibenepisyo na pwede mayawa ng guaranteed and accessible medication for outpatient treatment o gamot program na PhilHealth. Yaw ay kagdanan tapang i-enroll the 7,809 na miyembro na Federation of Tricycle Operators and Drivers Association of FETO data syudad ta PhilHealth Yakap at Gamot. Tuguegarao City, ikapupuluan ta na ganwa ta sectoral enrollment na PhilHealth Yakap at Gamot no sitaw, iralago ayaw at tricycle drivers ira. Dekagi na PhilHealth Regional Office 2 Acting Regional Vice President Dr. Salvacion Madarang, ari nga na mawak nga mamili i-driver ira no ani ipuluad da nga gatangan no uro o kanan na pamilya da, gafuta i-PhilHealth Yakap at Gamot, ay bahala ta konsultasyon, laboratoryo, entre uruda na awan tumawak nga pagan. Napatang nga napasada da, diretsyo nga na, takawagan na pamilya da. Kasabay na launching ay ilibre nga na check-up at reuro para tatoda ira, kofun, i-accredited Yakap at Gamot provider ta syudad. Yaw, ibalita nagafuta syudad na Tuguegarao, yaw si Dina Tudao Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tuguegarao. Puntahan naman natin ang Baguio City. Online application para sa building permit sa lungsod ng Baguio nag-shutdown dahil sa pag-atake ng hackers na nagpakilalang emperador. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Joseph Cabanas. Temporaryo nga in-shutdown ti lokal a gobyerno ti online building permit system datoy. Tapno imbestigaran ti kaso a cyber attack ken takwatan no ada dagiti na kompromiso a datos manipod kadagiti aplikante ti building permit. Datoy kat kalpasan ang nagbensahe ti ransomware group ang nagpabigbig itinagan nga emperador nga da iti ikot da ti 2.9 gigabytes a datos manipod iti syudad. Kinuna ni City Administrator Vittorio Jericho Cawis nga agtultuloy ti investigasyon kadwada ti Management Information and Technology Division ken dagiti law enforcement authorities na ipakaamumutan ti nasoabanag iti Department of Information and Communications Technology. Na ipaskilmutan ti advisory mainaig iti panaka-disable ti Baguio City Build Pass kalpasan na-report ti cyber security incident. Ti panagsardang ti sistema ket para iti panakaaramid kadagiti technical ken security improvements bayat adukduktalan dagiti otoridad ti epekto ti insidente iti dumapay a service app ti syudad
ken maprotektaran dagiti pribado a datos dagiti kliyente. Iti report ti Cybersecurity Monitoring Group DepWeb Connect na ilista ti city government ti Baguio kas biktima ti emperador akunada ket nagan a panagatake iti grupo idi Agosto 10. Manipod dito'y Radyo Pilipinas Baguio. Siyak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Lucena, Irrigators Associations mula sa Laguna at Rizal provinces tatanggap ng livelihood assistance. Narito si Tom Alvarez para sa balita. Tatanggap ng livelihood assistance ang 7 Irrigators Associations o IAs mula sa Laguna at Rizal provinces sa Irrigation Management Transfer Support Services sa ilalim ng Institutional Development Program ng National Irrigation Administration o NIA. Ayon sa pabalit ng tanggapan, nilalayo ng nasabing assistance na suportahan ang livelihood enterprises na mapagbibigay ng karagdagang income at dilikha ng employment opportunities sa mga miyembro ng Irrigators Associations. Sa ilalim ng CY 2026 Livelihood Assistance, tatanggap ng 200,000 pesos at 150,000 pesos halaga ng livelihood assistance bawat isa ang 7 sa IAs sa Laguna at Rizal na may kabuuang 1.3 million pesos. Ito nila ay naisakatuparan sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement o MOA at awarding na isinagawa ng NIA Calabarzon sa mga benepisyaryo ng nasabing livelihood assistance. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Tutungo naman tayo sa Virac, 803 na mangisda sa Bagamanok, Catanduanes, nakatanggap ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang detalye ng balita ihatid naman sa atin ni Rosie Nieva. Nagabot sa 803 na mga apektadong paresira gikan sa 16 na barangay sa Bagamanok, Catanduanes ang nakaresibinin family food packs gikan sa DSWD katakod kan epekto kan Tropical Depression Luis. Ginibo ang pananao sa pangingenot kan Provincial Government kan Catanduanes, Office of the Governor asin na PSWDO, katabang LGU Bagamanok, Municipal Social Welfare and Development Office, Municipal Agriculture Office asin iba pang lokal na tanggapan. Anlistahan kan mga benepisyaryo ang basado sa datos gikan sa Municipal Agriculture Office na ginamit komo batayan sa distribution plan. Obheto kan ayuda na matabangan ang tulos sa pangangaipo kan mga kwalipikadong fisher folk na naapektaran kan nasambitan ng raot kan panahon. Nagpaabot man in pasasalamat ang LGU sa tabang asin suporta kan DSWD asin iba pang mga katabang na ahensya. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan Fuel Subsidy Program mula Kapitolyo ng Cebu. Iniabot sa mga habal-habal drivers sa bayan ng Minglanilla. Pakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Anaa sa 1,306 ka mga habal-habal driver gikan sa lungsod sa Minglanilla sa lalawigan sa Sugbo ang gitunulan sa 3,000 pesos fuel subsidy uban ang 10 ka kilo nga bugas gikan sa gobyerno. Mismo si Cebu Governor Pamela Barrecuatro ang nanguna sa distribution kauban si Minglanilla Acting Mayor Leslen Abelia Inad. Kinikabahin sa inisyatiba sa gobyerno pinaagi sa Local Government Support Fund ubos sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. sa pagtubag sa panginahan
kinahanglanon sa mga labing apektado sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Sa iyang bahin, nagpasalamat sa INAD tungod sa pag-atiman sa nasyonal o probinsyal na kagamhanan sa iyang mga katagilungsod nga mga habal-habal drivers. Kahinumduman nga mismong si Executive Secretary Ralph Recto mibisita sa Sugbo ug personal nga gipadangat ang mensahe ni President Marcos Jr. nga anaa ang national government anda moabag sa mga LGU aron matabangan ang labing nanginahanglan ng mga Pilipino taliwala sa mga hagit sa panahon. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. 305 na pulis ng Iloilo City Police isinailalim sa mandatory drug test. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Paul Tarosa. Ginpaidalom sa mandatory drug test ang 305 ka personnel sang Iloilo City Police Office bilang kabahin sang Integrity Monitoring Program sang PNP. Ang mga personnel nga ginpaidalom sa drug test nagikan sa pulo ka police station sa syudad sang Iloilo. Suno sa Iloilo City Police Office ang mandatory drug testing hindi lang isa ka requirement, ini isa ka paagi agud matakos ang disiplina kag profesionalismo sa mga pulis sa pagpakita nga hilway ang kapulisan sa illegal nga droga ginalauman nga magapadayon ang pagsalig sa mga pumuluyo sa ICPO. Nagikan sa RB Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao. Social Housing Finance Corporation patuloy pa ring tumatanggap ng aplikasyon para sa nais magkabahay sa Peoplesville. Ang detalye ihahatid sa atin ni Armando Feniquito mula sa Davao. Padayon gihapong nagadawat og mga aplikasyon ang Social Housing Finance Corporation kung SHFC alang sa mga gusto makakuha og housing unit sa Peoplesville sa Davao City. Gipahayag ni SHFC 4PH Davao Focal Person Margo Babaw nga abli alang sa tanan ng aplikasyon para makabaton og balay sulod sa Peoplesville subay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mato di Babaw, padayon ng ilang pagproseso sa mga aplikasyon sa mga gustong makabaton og kaugalingong balay sa dakbayan. Sa karon aduna nalay 200 ka mga housing units ang nahibilin alang sa kasamtangang 30 ka building o kung makompleto sa aplikante ang tanang requirements o makapasar sa screening, mahimo dayon siyang hatagan og maong unit. Apan, bisan pa og ma-occupy na ang tanang units, padayon gihapon ang pagdawat sa mga aplikasyon alang sa umaabot nga 40 ka mga building nga tukurod diha sulod sa Peoplesville. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Feniquito mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Marawi. World Cafe of Opportunities naghatid ng job matching at employment opportunities sa Marawi City. Ang kabaulat ihahatid sa atin ni Nadhif Haji Nabel. Inadan ko August 15 sa World Cafe of Opportunities si isa may Pakpak Central Elementary School. Ipun ko oras alas 8 sa kapipita, taman ko oras alas 4 sa kagabi. Padaya ko sa lasala ko National Textbook Day. Piyang padano mga bangsa tano as idin miya kasalang ganata kung bidibidadar pa sa Lanao del Sur. Akabaya makatuon sa galabak nagupiti barangan na partners tano. Akabaya mugup ko mga job seekers. Ad na piti barangan abut akapakay amya bisita o mga bangsa tano sa giyang ko to akalilimod. Aya dinong sa lakaw na adang pa na programiran roo abituan sa HOTS o di na hired on the spot man amya tanggap silan ko kaya pag-applyan sa giyang kuto oras. Ayaw to amya aloy o tutandingan sa giyang kuto akalilimod agyang kay Ministry of Basic Higher and Technical Education, Technical Education and Skills Development o MBHTA TESD na namkataw amya HOTS o di na hired on the spots ko oryan o kaya pasad o programa. Panalamatan mambuo o mga aplikante
aplikante o di na job seeker so lang mamitendingan sa giyang kuto a kalilimod. Sa id makasasalang ganata sa Radyo Pilipinas Marawi, sakan si Muhammad Nadif Haji Nabil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Nadhif Haji Nabil mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news para sa araw na ito. Didiretso na tayo sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na ihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Nagabiso ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na tumaas ng 22.22% ang transmission rate para sa July billing period na sisingilin ngayong Agosto. Mula 1 peso and 44 centavos kada kilowatt hour noong Hunyo, umakyat ito sa 1 peso and 76 centavos kada kilowatt hour. Ayon sa NGCP, dahilan ng pagtaas ang matinding pagtaas sa ancillary services o AS rates na umakyat ng 30.85% mula 79 centavos kada kilowatt hour noong Hunyo tungo sa 1 peso and 4 centavos kada kilowatt hour sa July billing. Ang AS ay bayad sa mga power generators na nagpo-provide ng reserbang kuryente tuwing may supply-demand imbalance. Nilinaw ng NGCP na hindi sila kumikita mula sa AS charges dahil ang bayad ay diretso sa generation companies at sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines para sa mga AS mula sa reserve market. Bukod dito, tumaas din ang transmission wheeling rate, ang bayad sa paghatid ng kuryente sa grid mula 50 centavos kada kilowatt hour noong Hunyo tungo sa 54 centavos kada kilowatt hour sa Hulyo. Ipinaliwanag ni Meralco na ang transmission charge sa bill ay gastos sa pag-deliver ng kuryente mula sa suppliers sa labas ng franchise area patungo sa distribution system. At ito ay binabayaran sa NGCP bilang transmission service provider. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagsimula nitong Sabado ang implementasyon ng 12 piso kada litro fuel discount para sa mga pampublikong sasakyan matapos itaas ng pamahalaan mula sa dating 10 piso kada litro bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, automatic na ito at plate number lang ang titignan nila. Dagdag ni Mendoza, ito ay tulong ng gobyerno sa mga jeepney at UV Express. Kasabay nito, nakipagpulong si Mendoza sa mga grupo ng modern jeepney drivers at operators para sa guidelines ng amortization aid. Ang tulong ay 20,000 piso kada unit bawat buwan sa loob ng 3 buwan upang maibsan ang hirap sa pagbabayad ng amortization. Anya, inaasahang maaprobahan ng Department of Transportation ng guidelines ngayong linggo at maaari nang ipatupad sa susunod para agad maipamahagi ang ayuda. Dagdag pa ni Mendoza, nakahanda ring ilunsad ang iba pang tulong gaya ng rehabilitation, repair and maintenance at training assistance para sa sektor ng modern jeepneys. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahang mabigat na dagdag presyo sa langis ang sasalubong sa mga motorista ngayong linggo matapos ang 4 na araw na kalakalan sa pandaigdigang merkado mula Agosto 11 hanggang 14.
Batay sa datos, posibleng tumaas ang diesel ng 4 na piso hanggang 5 piso kada litro, ang gasolina ng 2 piso hanggang 3 piso kada litro, at ang kerosene ng 5 piso hanggang 6 na piso kada litro. Ang sabayang pag-akyat ng presyo sa lahat ng pangunahing produktong petrolyo ay nagbabadya ng isa na namang malaking pasanin sa transport sector at mga consumer, lalo na't patuloy na nananatiling mataas ang pressure sa pandaigdigang merkado ng langis. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod na po ang sports balita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Matagumpay na umusad si Filipina tennis star Alex Ayala sa Cincinnati Open matapos magretiro ang kalaban na si Elena Gabriela Rus dahil sa medical na reason. Bago ang pagtigil ng laban, kontrolado ni Ayala ang ikalawang round match, tinapos ang unang set sa 6-1 at agad lumamang ng 3-0 sa second set. Mula sa simula, agresibo ang Pinay, mabilis na nakabawi mula sa 0-1 deficit at sunod-sunod na nag-break at nag-hold para makuha ang momentum. Hindi napigil ng matinding humidity ang kanyang matinding opensa, paulit-ulit niyang binasag ang second serve ni Rus gamit ang forehand return winners. Sa huli, matapos ang suspension ng laro dahil sa kidlat at ang medical timeout ng Romanian, nagdesisyon si Rus na magretiro kaya't si Ayala ay nakakuha ng walkover win. Ang 28 anyos na si Rus, world number 74, ay walang naging sagot sa bilis at precision ni Ayala sa buong laban. Susunod na makakarap ng Pinay ay si Amanda Anisimova na tinalo ang matalik na kaibigan ni Ayala na si Zeynep Zonmes 6-2, 6-3. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nabagsak sa labanan para sa 13th hanggang 16th place ang Alas Pilipinas Girls sa FIVB Volleyball Girls Under-17 World Championship matapos matalo sa powerhouse ng Japan sa straight sets 25-23, 25-19 at 25-16 Sabado sa Parque Estadio Nacional sa Santiago, Chile. Matindi ang ipinakitang laban ng Alas Girls kontra sa world number 2, ngunit nanaig ang depensa at opensa ng Japan. Dahil dito, umusad ang mga Hapon sa playoffs para sa 9th hanggang 12th places. Nakatakda ngayong harapin ng Alas Girls ang Venezuela sa rematch matapos itong masweep ng Poland 8-25, 21-25 at 16-25. Ang resulta ng laban na ito ang magtatakda kung ang Pilipinas ay lalaban para sa 13th place o babagsak sa 15th spot. Ayon kay Team Manager Carl Chan na pumalit pansamantala kay Head Coach Edwin Leyva, nakatutok ang koponan sa rest at recovery bago sa susunod na laban. Muli namang nanguna si Kyra Celis sa scoring para sa Pilipinas na may 16 na puntos. Sumunod si Sais Raiko na may 7 puntos habang si Jaina Bulandres ay nakapagtala ng 4. Para sa Japan, nanguna si Miko Takahashi na may 15 puntos at si Reina Nakagawa na may 10 kabilang ang 4 sa 9 na blocks ng kanilang koponan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo, samantala nagbabalik na po si Steph Vicente. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At inyo pong napakinggan ang ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Muntad at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.